Ang Himala sa Gitna ng Apoy, isang kuwento ng galing ng Pilipino at pagpapakumbaba ng isang Australiano. Sa Australia, isang malaimpyernong apoy na may temperaturang umabot sa 1,200 graves Celsius ang lumamon sa lahat ng madaanan nito. Maging ang pinakabagong mga sistema at mararangyang kagamitan na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, pati na ang ipinagmamalaking agham ng kanluran, ay naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkawasak, isang bahay ang himalang nanatiling nakatayo. Ikagulat ito ng mga dalubhasa sa sunog sa Australia. Ang nagligtas sa bahay na iyon ay hindi mga kagamitang nagkakahalaga ng milyon-milyon, kundi isang lata ng pintura na galing pa sa Pilipinas. Sa gitna ng pagdududa ng buong mundo, ano nga ba ang likidong ito na ginawang posible ng mga Pilipino ang imposible? Pakinggan natin ang kwento. Bago magpatuloy, kahit hindi na po kayo mag-subscribe, malaking tulong na po ang isang like sa video na ito. Ang pangalan ko ay Peter Strong. Isinilang ako sa Melbourne, Australia at inilaan ko ang buong buhay ko sa pakikipaglaban sa apoy. Unang kong naranasan ang bagsik ng apoy noong ako'y 8 taong gulang. Nasunog ang bodega ng lana na pag-aari ng aking ama. At wala akong nagawa kundi panoorin ng walang magawa habang nilalamon ng pulang demonyo ang lahat. Mula noon, ipinangako ko sa aking sarili na magiging tao akong kayang supilin ng apoy. Nag-aral ako ng Fire Dynamics sa Melbourne Institute of Technology at pagkatapos ay nagsilbi bilang tagapayo ng gobyerno sa mga sunog, sinusuri ang malalaking sunog sa buong Australia. Palaging nauuna sa aking pangalan ang mga titulong tulad ng pinakamahusay na dalubhasa sa pag-iwas sa sunog sa Australia, ang taong nagbabasa ng apoy gamit ang datos, ang propeta ng apoy. Itinuring kong karapat-dapat sa akin ang mga titulong iyon dahil hindi kailanman pumalya ang aking mga hula. Bago ako magretiro, tinapos ko ang huling obra ng aking buhay. Nagtayo ako ng isang bahay na gawa sa kahoy malapit sa Blue Mountains National Park kung saan ibinuhos ko ang lahat ng aking kaalaman. Hindi lamang ito isang simpleng tirahan, ito ang bunga ng lahat ng teknolohiya sa pag-iwas sa sunog na pinag-aralan ko sa buong buhay ko. Ang mga panlabas na pader ay binalutan ko ng pinakabagong alloy fire shield mula sa Australia at naglagay ako ng DA-24 na fire detection sensor sa bubong. Sa ilalim ng lupa, mayroon akong hiwalay na sistema ng supply ng oxygen at isang silungan na may 3 araw na supply ng pagkain. Ang kabuuang gastos ay umabot sa mahigit 500,000 dolyar. Hinangaan ng mga taga-nayon ang aking bahay at tinawag itong kuta na hindi masusunog at ipinagmalaki ko ang mga salitang iyon habang tinatamasa ang aking katandaan. Araw-araw, sinisimulan ko ang aking umaga sa pag-inspeksyon ng aking sistema habang nagkakape sa hardin. Sinusuri ko ang mga humidity sensor, pinag-aaralan ang data ng direksyon ng hangin, at tinitingnan ang mga thermal map na ipinapadala mula sa satellite. Sa tuwing normal ang lahat ng numero, napapangiti ako ng may kasiyahan. Naniniwala ako na kayang kontrolin ng tao ang kalikasan at hindi ko kailanman pinagdudahan ang paniniwalang iyon. Hanggang sa isang araw, isang Pilipinong lalaki ang lumipat sa bahay sa tabi ko. Ang pangalan niya ay Jose Rizal Santos o JR para sa mas maikli. Sa totoo lang, hindi maganda ang una kong impresyon sa kanya. Nakasuot siya ng gusgusing damit pantrabaho at maruming sapatos at pautal-utal ang kanyang pagsasalita ng Ingles. Bumati siya sa akin at inabutan ako ng isang kakaibang lata ng pintura. Dr. Peter, ito po ay isang fire-resistant paint na dinedevelop namin. Makakatulong po ito sa pag-iwas sa sunog kung ipapahid ninyo sa mga bahagi ng bahay ninyo na gawa sa kahoy. Sa isip ko, napangisi ako. Sino ang taong ito para turuan ako tungkol sa pag-iwas sa sunog? Magalang ngunit matatag ko siyang tinanggihan. Salamat sa alok mo, JR. Pero ang bahay ko ay mayroon ng fire shield na gawa sa Australia na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Hindi ko kailangan ng pintura mong mukhang pandikit. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni JR, ngunit mabilis siyang yumuko at umalis. Habang pinagmamasdan ko siyang papalayo, naisip ko, hindi ko nga alam kung saan sa mapa ang Pilipinas, anong klaseng teknolohiya ang mayroon sa pintura nila. Malamang isa lang itong murang marketing tactic mula sa Asya. Sa totoo lang, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas noon.
Ang alam ko lang ay may magagandang beaches doon, sikat sila sa boxing, at madalas daanan ng bagyo. Wala akong ideya na isa itong bansa na may kakayahang lumikha ng mataas na teknolohiya. Sa isip ko, para lang silang anino ng mas malalaking bansa sa Asya. Ngayon, nahihiya ako kapag naiisip ko iyon. Ilang beses pa akong binisita ni JR para ialok ang pintura at sa bawat pagkakataon, mas naging irritable ang tono ng pagtanggi ko sa kanya. Minsan, sinabi ko pa, JR, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Paanong mananalo ang isang pintura mula sa Pilipinas laban sa mga batas ng pisika? Pakiusap, huwag ka nang bumalik. Kapag naaalala ko ang mga salitang iyon, namumula ang aking mukha. Hindi ko pa nauunawaan noon ang tunay na agham sa likod ng mga numero, ang determinasyon ng tao na hindi masukat ng data, at ang himala na nakapaloob sa maliit na lata ng pintura na iyon na magliligtas sa buhay ko. Sa aking pag-aaral, nakahilera ang aking mga medalya at parangal, mga sertipiko ng pagkilala mula sa gobyerno ng Australia, isang Lifetime Achievement Award mula sa International Fire Protection Association, at isang Citizens Medal of Valor mula sa alkalde ng Melbourne. Sa tuwing tinitingnan ko ang mga iyon, ipinagmamalaki ko ang aking perpektong buhay. Ngunit malapit ko nang matuklasan na ang mga parangal na iyon ay magiging mga piraso lamang ng papel. Hindi ko pa natututunan kung gaano kaliit ang kayabangan ng tao sa harap ng kalikasan. Ang tag-araw ng taong iyon sa Australia ay nagsimula sa isang pambihirang tagtuyot. Disyembre pa lang, ngunit ang halumigmig ay bumagsak na sa ibaba 20% at ang temperatura ay palaging higit sa 40 degrees Celsius. Ang mga langis mula sa mga puno ng eucalyptus ay sumisingaw at nananatili sa hangin na ginagawang isang higanteng tangke ng gasolina ang buong kapaligiran. Araw-araw kong sinusuri ang data ng walang pag-aalala. Tumataas ang panganib, pero kayang-kaya itong harapin ng sistema ko. Iyon ang nasa isip ko. Tuwing Huwebes, nakagawian kong lumipad gamit ang aking pribadong helicopter para inspeksyonin ang kalapit na kabundukan. Mula sa itaas, kahanga-hanga ang tanawin ng Blue Mountains. Ang walang katapusang gubat ng eucalyptus ay naglalabas ng asul na singaw na lumilikha ng isang mahiwagang kulay. Ngunit sa taong iyon, ang asul na singaw ay unti-unting nagiging kulay abo. Ito ay senyales na nagsisimula nang matuyo ang mga puno, ngunit hindi ko ito binigyan ng seryosong pansin. Ang mga taga-nayon ay itinuturing pa rin ang aking bahay bilang isang sagradong lugar. Kapag papalapit na ang panahon ng sunog sa gubat, lumalapit sila sa akin para humingi ng payo at mayabang kong ipinamimigay ang aking mga manual kung paano linisin ang mga firebreak, kung paano magtakda ng mga ruta ng paglikas at ang tamang kapasidad para sa mga sprinkler sa bahay. Lahat ay batay sa aking data, isang perpektong gabay. Marami sa mga taga-nayon ang sumunod sa aking payo at bumili ng mamahaling kagamitan sa pag-iwas sa sunog at siniguro ko sa kanila na sila ay ligtas. Samantala, tahimik na nagpipintura si JR sa kanyang bahay. Sa ilalim ng tirik na araw, tagaktak ang kanyang pawis habang maingat na iginagalaw ang kanyang brotsa na para bang nagtatayo ng isang pader. Ang kanyang bahay ay isang maliit at simpleng bungalow na gawa sa kahoy kumpara sa aking mansyon. Habang pinagmamasdan ko siya, nakaramdam ako ng awa. Ano ang sinusubukan niyang pigilan gamit ang manipis na pinturang iyan? Isang kaawa-awang pagsisikap ng isang mahirap na Asyano ang naisip ko. Sa simula ng Disyembre, nagkaroon ng pista ang nayon. Bago ang Pasko, nagtipon ang mga residente sa plaza para magbahagi ng pagkain at kumanta. Nandoon din si JR at nagdala siya ng ilang pagkaing Pilipino para ibahagi sa kanyang mga kapitbahay, adobo at lechon. Naging interesado ang mga tao sa hindi pamilyar na pagkain at masigasig na ipinaliwanag ni JR kung ano ang mga iyon sa kanyang pautal-utal na Ingles. Maya-maya, may nagtanong tungkol sa paghahanda sa sunog sa gubat. Maingat na sinubukan ni JR na ipakilala ang kanyang teknolohiya sa pintura. Nang makita ko ito, tumayo ako mula sa aking upuan. Naisip kong hindi dapat malinlang ang mga inosenteng taga-nayon ng isang hindi pa napatutunayang teknolohiya. Sandali lang po, lumakad ako sa harap ng mga tao at pinutol ang sinasabi ni JR. Pagdating sa pag-iwas sa sunog,
Ako po ang dalubhasa, magtiwala kayo sa napatunayan ng teknolohiya ng Australia. Huwag ninyong isugal ang inyong buhay sa isang manipis na layer ng pintura. Mas ligtas ang alloy fire shield na inirerekomenda ko. Naging seryoso ang mukha ni JR, ngunit hindi siya nagsalita at tahimik na yumuko. Siyempre, pumanig sa akin ang mga taga-nayon. Sino ba naman ang hindi magtitiwala sa pinakamahusay na dalubhasa sa pag-iwas sa sunog sa Australia kaysa sa isang hindi kilalang inhinyerong Asyano? Umuwi ako na may pakiramdam ng tagumpay. Nang gabing iyon, kinausap ako ng aking asawang si Ellen na may pag-aalala. Mahal, hindi ba't medyo naging malupit ka kay JR kanina? Mukhang nasaktan siya. Napatawa na lang ako. Hindi niya alam ang agham. Hindi tayo dapat magpadala sa emosyon. Ang data ang nagsasabi ng lahat. Hindi na umimik pa si Ellen, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Binaliwala ko rin iyon. Kumbinsido akong hindi ako maaaring magkamali. Pagkatapos noon, paminsan-minsan ay nagkakasalubong kami ni JR, ngunit mayroon ng hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Hindi na niya ako inalok ng pintura at hindi ko na rin siya unang kinakausap. Ngunit paminsan-minsan, nakikita ko siyang nakatayo sa harap ng kanyang bahay, nakatingin sa langit at may binubulong, para siyang nagdarasal o may kausap. Noong una, inisip kong kakaiba lang siyang tao, pero ngayon, sa pagbabalik tanaw, marahil ay nararamdaman na niya ang paparating na sakuna. Sa kalagitnaan ng Disyembre, naglabas ang Australian Bureau of Meteorology ng pinakamatinding babala sa panganib ng sunog sa kasaysayan. Hindi ako natinag sa balita. Ininspeksyon ko ang aking sistema, sinuri ang mga supply pang emergency at nagpatuloy sa aking pagsusuri ng data. Naniniwala akong lahat ay nasa ilalim ng kontrol. O marahil, iyon ang gusto kong paniwalaan. Ang babala ng sakuna ay dumating ng mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. Isang umaga, nasaksihan ko ang isang kakaibang tanawin sa aking hardin. Isang grupo ng mga kangaro ang tumatawid sa nayon, sama-samang gumagalaw patungo sa ibabang bahagi ng lambak. Karaniwan, ang mga kangaro ay kumakain ng damo sa umaga at nagpapahinga sa lilim sa tanghali, ngunit iba sa araw na iyon. Tumatakbo sila na para bang may humahabol sa kanila. Ang mga wallaby at wombat ay gumagalaw din sa parehong direksyon. May kasabihang mas matalas ang kutob ng mga hayop kaysa sa makina ng tao. Narinig ko na ang kasabihang iyon, ngunit hindi ko ito sineseryoso. Naniniwala akong dapat maniwala ang isang siyentipiko sa data, hindi sa pamahiin. Pinagmasdan ko ang tanawin sandali, nagkibit balikat, at pumasok sa loob ng bahay. Ngunit, ang aking mga sensitibong sensor ay nagsimula ng makakita ng mga hindi pangkaraniwang signal. Ang konsentrasyon ng oxygen sa hangin ay bumaba ng 0.2% kaysa sa normal at may mga maliliit na particle ng usok na natukoy. Ang direksyon ng hangin ay pabago-bago rin. Umupo ako sa harap ng computer at sinuri ang data, ngunit hindi ko agad naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Nang hapong iyon, tinawag ako ng asawa kong si Ellen mula sa balkonahe. Mahal, halika rito. Tingnan mo ang usok sa likod ng bundok. Iba ang itsura nito. Tamad akong tumayo at lumabas sa balkonahe. May isang haligi ng usok na tumataas sa abot tanaw, ngunit iba ang kulay nito. Ang karaniwang usok mula sa sunog sa gubat ay kulay abo, ngunit ang usok sa araw na iyon ay maitim na pula. Ito ay isang phenomenon na nangyayari kapag may mataas na temperatura at hindi kumpletong pagkasunog. Dapat ay nag-alarma na ang aking isipan, ngunit binaliwala ko ito. Ganyang usok lang naman, taon-taon mayroon yan. Huwag kang mag-alala. Tinitigan ako ni Ellen na may pag-aalala, ngunit hindi na siya nagsalita. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, mas tumpak pala ang kanyang kutob kaysa sa aking data. Ang tinatawag na woman's intuition, masyado ko itong minaliit. Kinabukasan, tinawagan ako ni Tom Wilson, ang hepe ng bumbero sa aming rehiyon. Matagal ko na siyang kaibigan at kasama sa pagsusuri ng maraming insidente ng sunog. Peter, may masama akong kutob dito. Iba ang kilos ng apoy sa likod ng bundok. Ang hangin ang magiging problema. Tom, alam mo naman na ang sistema natin ay idinisenyo para makayanan ang bugso ng hangin na hanggang 120 kilometro bawat oras. At kung malakas ang hangin, mas mabilis lilipas ang apoy.
kaya baka mas maliit pa ang panganib. Napabuntong hininga si Tom. Sana nga tama ka, pero maghanda ka pa rin sa paglikas. Ibinaba ko ang telepono at naisip ko, tumatanda na si Tom at nagiging nerbiyoso. Masyado akong kampante sa aking mga teorya. Ngunit nang hapong iyon, dumating si JR sa aking bakuran. Hawak niya na naman ang lata ng pintura. Dr. Peter, pakiusap po. Mukhang hindi po ito ordinaryong sunog. Ibibigay ko na po sa inyo ang natitirang pintura. Ipahid niyo lang po kahit sa mga bahaging gawa sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong pagsusamo. Ngunit inisip ko na isa lang itong sales tactic na sinasamantala ang takot. Talagang makulit ang mga negosyanteng Asyano. Ang naisip ko habang walang awang ipinagtatabuyan siya. JR, ilang beses ko bang dapat sabihin? Ang bahay ko ay may perpektong sistema laban sa sunog. Hindi ko kailangan ng pintura mo. Pakiusap, huwag ka nang bumalik. Saglit na nakatitig si JR sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay dahan-dahang umiling at tumalikod. Sa sandaling pagtalikod niya, nakita ko ang luhang kumikinang sa gilid ng kanyang mata. Hindi ko naintindihan noon kung bakit siya umiiyak. Ngayon, naiisip ko na lumuluha siya dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na kumbinsihin ako kahit alam niya ang paparating na trahedya. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Ang langit sa labas ng bintana ay may kakaibang pulang kulay. Karaniwan, ang kalangitan sa gabi ay puno ng mga kumikinang na bituin, ngunit sa gabing iyon, ang buong abot tanaw ay kulay dugo. Para bang nagdurugo ang langit, naramdaman ko ang kilabot sa aking likod. Tila mas maaga pang naramdaman ng aking katawan ang panganib kaysa sa aking isipan. Ngunit pinilit kong iwaksi ang aking pangamba at ipinikit ang aking mga mata. Bukas, magiging maayos din ang lahat. Iyon ang sinasabi ng data at sa gayon, humakbang ako patungo sa pinakamasamang gabi ng aking buhay. Disyembre 21, alauna ng hapon. Ito ang sandaling hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Biglang umihip ang malakas na hangin at ang buong kalangitan ay naging kulay itim na pula. Ang bilis ng hangin ay lumampas sa 100 kilometro bawat oras sa isang iglap at ang mainit na hangin ay pumasok sa aking mga baga na parang sinusunog ito. Nasa loob ako ng aking opisina at sinusuri ang data nang biglang sabay-sabay na tumunog ang lahat ng aking mga alarma. Nang makita ko ang mga numero sa screen, halos maputol ang aking hininga. Ang temperatura ng apoy ay lumampas sa 1,200 degrees Celsius. Ito ay higit pa sa limitasyon ng sistemang panlaban sa sunog na idinisenyo ko. Isang firestorm ang nabuo. Ito ay isang penomenon kung saan ang sunog sa gubat sa ilalim ng mga partikular na kondisyon ay lumilikha ng sarili nitong hangin at lumalawak ng eksplosibo. Alam ko ito bilang isang teorya, ngunit hindi ko pa ito naranasan. Sa katunayan, iilan lamang ang nakaranas nito. Dahil kadalasan, kapag naranasan mo ito, mamamatay ka. Isang sigaw na puno ng takot ang narinig mula sa radyo. Lumikas agad. Lahat na MGA depensa ay bumigay na. Ulitin, lahat na MGA depensa ay bumigay na. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Sa labas ng bintana, isang pader ng apoy na may taas na 50 metro ang sumusugod patungo sa aming nayon. Hindi ito apoy, kundi isang buhay na halimaw. Ang mga puno ay kusang nagliliyab bago pa man abutin ng apoy. Masyado nang uminit ang hangin mismo. Nagsimulang tumibok ng malakas ang aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay at hindi ako makahawak ng anuman. Tumakbo ako sa sala at ginising ang aking asawa at mga apo na nagkataong bumibisita. Ellen, dalhin mo ang mga bata sa kotse. Ngayon na. Nang makita nilang namumutla ako sa takot, nagsimulang umiyak ang mga apo kong sina Emily at Jake. Binuhat ko sila at tumakbo papunta sa garahe. Sa bawat paghinga ko ng mainit na hangin, nararamdaman ko ang sakit na parang nasusunog ang aking dibdib. Nang paandarin ko ang kotse at palabas na ng gate, nakita ko ang kabilang bahay. Si JR ay tumatakbo papasok sa kanyang bahay. Sa sitwasyong 100 metro na lang ang layo ng apoy, binuksan ko ang bintana at sumigaw, "JR, lumabas ka dyan! Mamamatay ka dyan!" Ngunit lumingon si JR at matatag na sinabi, "Mauna na po kayo, doktor. Magiging maayos lang po ako."
Naisip kong nababaliw na siya. Walang taong makakaligtas sa apoy na iyon. Sa init na 1,200 degrees Celsius, ang katawan ng tao ay masusunog sa loob ng ilang segundo para na rin siyang nagpakamatay. Hindi na ako makapaghintay. Tinapakan ko ang silinyador at humarurot papalabas ng nayon. Sa salamin sa likuran, nakita kong ang nayon ay mabilis na naging isang dagat ng apoy. Ang lahat ng pinaghirapan kong ipunin sa buong buhay ko, ang lahat ng ipinagmamalaki ko ay nilamon ng apoy. Ang kalsada ay isang eksena mula sa impyerno. Ang mga sasakyang sinusubukang tumakas ay nagsisikipan at hindi na makaalis. Ang mga gulong ng ilang sasakyan ay natunaw at dumikit sa kalsada habang ang iba naman ay huminto dahil sa sobrang init ng makina. Ang aspalto ay natutunaw at lumalambot. Dahil sa alon ng init, naging malabo ang aking paningin at hindi ko makita ng maayos ang daan. Nagpatunog ako ng sirena at naghanap ng daan. Naalala ko ang mga emergency route na natutunan ko noong ako'y bumbero pa. Lumihis ako sa pangunahing kalsada at pumasok sa isang daan sa gubat. Ito ay isang mapanganib na desisyon, ngunit naisip kong kung mananatili kami doon, lahat kami ay mamamatay. Pagkatapos ng 30 minuto, sa wakas ay nakarating kami sa isang ligtas na lugar. Daan-daang evacuee na ang nagtipon sa gym ng isang paaralan na itinalagang evacuation center. Ang mga iyak, sigaw at dasal ay naghahalo na parang mga hiyaw mula sa impyerno. Pagbaba ko ng sasakyan, napaupo ako sa sahig. Nawalan ng lakas ang aking mga binti. Nasaksihan ko ang pagkatunaw ng lahat ng teoryang pinag-aralan ko sa buong buhay ko sa gitna ng apoy. Sa harap ng 1,200 dalin Celsius, ang aking milyon-milyong dolyar na sistema ay walang halaga. Naging duwag ako at tumakas. At hanggang ngayon ay ikinahihiya ko iyon. Hinawakan ng aking asawa ang aking kamay. Yumakap sa aking dibdib ang aking mga apo. Sa sandaling iyon, nagpapasalamat akong buhay ang aking pamilya. Ngunit sa isang sulok ng aking isipan, paulit-ulit na bumabalik ang matatag na imahe ni JR na tumatalikod. Bakit hindi siya tumakas? Ano ang pinaniniwalaan niya para manatili sa gitna ng impyernong iyon? Pagdating ko sa evacuation center, nakaupo lang ako sa isang sulok na parang wala sa sarili. Buhay ang aking katawan, ngunit ang aking kaluluwa ay tila nasunog na sa apoy na iyon. Kapag ipinipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang 50 metrong pader ng apoy at naririnig ko ang tunog ng mga sumasabog na puno. Hindi dapat ganito. Ang aking bahay ay protektado ng pinakabagong alloy. Bulong ko sa aking sarili. Mahigpit na hinawakan ni Ellen ang aking kamay, ngunit wala akong lakas ng loob na tanggapin ang kanyang pag-alo. Pakiramdam ko, ang buong buhay ko ay pinabulaanan. Ipinagmamalaki kong lumaban ako sa apoy sa loob ng 30 taon, ngunit sa pinakamahalagang sandali, wala akong nagawa. Sa telebisyon ng evacuation center, patuloy ang pagbabalita. Ang aming nayon ay kulay pula sa mapa ng satellite. Narinig ko ang boses ng news anchor. Ang mga nayon malapit sa Blue Mountains ay nilamon ng dagat ng apoy. Ayon sa kasalukuyang impormasyon, tinatayang higit sa 90% ng nayon ang natupok. Nagsimulang mag-iyakan ang mga tao. May sumuntok sa pader, may lumuhod sa sahig at nagdasal. Pinagmasdan ko ang lahat ng iyon ng tulala. May mga residente doon na nag-install ng sistema na inirekomenda ko. Mga taong sinabihan ko ng may kumpiyansa na ligtas ang kanilang mga bahay. Nang tumingin sila sa akin, wala akong nagawa kundi umiwas ng tingin. Dr. Peter, nag-install ako ng fire shield na inirekomenda mo pero nasunog pa rin ang bahay ko, sigaw ng isang matandang lalaki sa akin. Ang kanyang mukha ay sunog sa usok. At ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Naniwala ako sa iyo at namuhunan ako ng 50,000 dolyar pero nasayang lang lahat. Sigaw ng isa pang babae. Wala akong masabi. Walang puwang para sa pagdadahilan. Mali ang aking teorya. Ang aking kumpiyansa ay naging kayabangan. Wala akong balita tungkol kay JR. Sigurado akong patay na siya. Walang sinumang makakaligtas sa apoy na iyon. Sa isip ko, sinisi ko siya at ginamit ang aking mga depensa. Isang hangal na asyano na sumubok labanan ng apoy gamit ang pintura. Ngunit sa tuwing inuulit ko ang mga salitang iyon sa aking isipan, hindi ako mapakali.
Ang matatag na tingin niya, bago siya tumalikod ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Walang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroon itong isang uri ng pananampalataya. Ano ang labis niyang pinaniniwalaan? 2 gabi akong nanatili sa evacuation center. Hindi ako makatulog ng maayos. Kapag ipinipikit ko ang aking mga mata, binabangungot ako. At kapag iminumulat ko, mas masahol pa ang katotohanan kaysa sa bangungot. Umiiyak ang aking apo sa aking dibdib. Lolo, wala na po ba ang bahay natin? Hindi ako makasagot. Ano ang sasabihin ko sa isang 5 taong gulang na bata? Pinag-aralan ko ang agham sa buong buhay ko at ipinagmamalaki kong mayroon akong sagot sa lahat ng tanong, ngunit sa harap ng simpleng tanong ng aking apo, hindi ako makapagsalita. Sa umaga ng 3 araw, nagbigay ng pahintulot ang mga awtoridad sa sunog na bumalik sa nayon. Medyo humupa na raw ang apoy at nagsimula na ang paglilinis. Mabigat ang aking puso habang minamaneho ko ang sasakyan. Kailangan kong makita kung ano ang nangyari sa aking mansyon. Sa isip ko, alam ko na ang sagot, ngunit habang nagmamaneho, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang tanawin sa magkabilang panig ng kalsada patungo sa nayon ay impyerno. Ang dating luntiang gubat ng eucalyptus ay nawala at tanging mga sunog na puno ang nakatayo na parang mga multo. Ang lupa ay natatakpan ng kulay abong-abo at ang amoy ng sunog ay nananatili pa rin sa hangin. Ang kagandahan ng Blue Mountains na minahal at ipinagmalaki ko ay tuluyan ng nawala, tanging kamatayan at pagkawasak ang natira. Umiyak ako habang hawak ang manibela. Hindi ko inaasahan na ganito kalala. Nang makarating ako sa pasukan ng nayon, huminto ako at sandaling nagmasid. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang karatula ng nayon, isang natunaw at pilipit na piraso ng metal na lang ang natira. Sa mga lugar kung saan dating may mga bahay, tanging mga tsimenea at pundasyon na lang ang malungkot na nakatayo para itong isang larangan ng digmaan. Dahan-dahan kong minaneho ang sasakyan patungo sa direksyon kung saan nakatayo ang aking mansyon. Bumibilis ang tibok ng aking puso. Natatakot ako sa kung ano ang makikita ko. Ngunit alam kong kailangan kong harapin ito para makapagpatuloy. Sa wakas, nakarating ako sa lugar kung saan dating nakatayo ang aking bahay at doon napaluhod ako. Ang mansyon na itinayo ko sa buong buhay ko ay ganap na nawala. Hindi nawala kundi natunaw. Ang alloy fire shield mula sa Australia na nagkakahalaga ng $10,000 ay natunaw sa matinding init, pumilipit na parang ulan at dumikit sa lupa. Ang hugis nito ay pangit, na para bang pinilipit ng kamay ng isang demonyo. Ang kahoy na balangkas ay walang natira. Ang pinakamataas na kalidad na kahoy na pinili ko, ang bawat piraso na ginamot ko laban sa pagkabulok ay naging abo at tinangay ng hangin. Tanging ang bakal na pinto, patungo sa silungan sa ilalim ng lupa ang natirang itim at sunog, ngunit nang buksan ko ito, nasira rin ang loob dahil sa matinding init. Naalala ko ang mga bagay na nakatago sa aking opisina. 30 taon ng mga datos ng pananaliksik, libu-libong mga talaan ng pagsusuri ng sunog, ang orihinal na kopya ng aking mga sanaysay. Lahat ng iyon ay naging abo. Ang talaan ng aking buhay ay naging isang dakot ng alikabok. Lumuhod ako sa abo at napaupo. Dinakot ko ang abo. Dumaloy ang puting abo sa pagitan ng aking mga daliri. Hinawakan ko ang abong iyon at sumigaw. Pinagtaksilan ako ng agham. Ano ang nagawa kong mali? Tumingin ako sa paligid. Hindi lang ang aking bahay. Ang ibang mga bahay sa nayon ay naging patag din, na tanging pundasyon na lang ang natira. O kaya isang tsimeneya na lang ang malungkot na nakatayo, o isang kalawang na bakal na frame ng pinto. Ang buong nayon ay tila binura sa mapa. Naalala ko ang mga mukha ng mga taong sumisi sa akin sa evacuation center, tiyak na nawala rin ang kanilang mga bahay. Mga taong namuhunan dahil naniwala sila sa sistemang inirekomenda ko. Nagbenta ako sa kanila ng maling pag-asa. Ang aking kayabangan ay nagdulot sa kanila ng pagkalugi sa pananalapi at mas malala pa, nagtanim ako ng maling kapanatagan sa kanilang isipan na maaaring humadlang sa kanila na maging mas handa. Nang mga sandaling iyon, napatingin ako sa direksyon kung saan nakatayo ang bahay sa tabi ko. Naisip kong kailangan kong tingnan ang lugar kung saan dating nakatayo ang bahay ni JR.
Marahil ay mahahanap ko ang kanyang bangkay at maipapaalam sa kanyang pamilya. Nagsimula akong maglakad nang may mabibigat na paa. Ngunit sa likod ng usok at mga guho, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa akin. Kinuskos ko ang aking mga mata at muling tumingin. Akala ko'y guni-guni lang. Sa gitna ng impyerno, isang bahay, ang himalang nakatayo pa rin. Ang bahay ni JR. Nagsimula akong tumakbo. Tumatakbo ako patungo sa bahay na iyon, tinatapakan ang mainit na abo. Habang papalapit ako, mas lalo itong lumilinaw. Walang duda, bahay ni JR yon. May bubong, may pader, may mga bintana. Bagamat sunog at itim, hindi ito gumuho. Sa gitna ng mga guho kung saan nawala ang lahat, ang bahay na iyon ay nakatayo na parang isang arko. Kung mayroon mang arko ni Noe na binabanggit sa Biblia, marahil ay ganito ang itsura nito. Ang tanging kanlungan ng buhay na nakaligtas sa malaking baha. Nawalan ako ng salita sa tanawing iyon. Paano ito posible? Tumingin ako sa paligid. Ang aking bahay, ang bahay sa tabi nito, at ang bahay sa kabila pa ay nawala lahat, ngunit ang bahay lang ni JR ang nakaligtas. Pareho kaming tinamaan ng firestorm. Parehong tiniis ang 1,200 degrees Celsius na init. Pero bakit ang bahay na ito lang ang buo? Sinubukan kong gamitin ang lahat ng aking kaalaman sa agham para maghanap ng paliwanag. Dahil ba sa direksyon ng hangin? Dahil ba sa katangian ng lupa? Nagkataon lang ba? Ngunit walang teorya ang makapagpaliwanag sa phenomenon na ito. Ang aking bahay at ang bahay ni JR ay 20 metro lang ang pagitan. Pareho ang kondisyon. Ngunit ang resulta ay magkasalungat. Noon ko naalala ang lata ng pintura na ibinigay ni JR. Ang manipis na pinturang iyon, ang pinturang pinagtawanan ko. Posible kayang iyon, ang dahilan ng himalang ito? Hindi ako makapaniwala. Tila labag ito sa mga batas ng pisika. Paanong mapipigilan ng isang layer ng pintura ang 1,200 degrees Celsius na apoy? Para akong sinapian habang naglalakad patungo sa bahay na iyon. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Naririnig ko ang tunog ng pagkadurog ng mga teorya ng aking buong buhay. Nang makarating ako sa harap ng bahay ni JR, nawalan ng lakas ang aking mga binti at napahinto ako. Mas nakakamangha ito kapag malapitan. Ang mga panlabas na pader ng bahay ay ganap na nawalan ng kulay at naging itim na uling. Ngunit ang itim na layer na iyon ay kakaibang makapal. Para bang umalsa ang pader ilang beses na mas makapal kaysa sa orihinal. Iniunat ko ang aking nanginginig na kamay at hinawakan ang itim na pader. Inaasahan kong mainit ito, ngunit nakakagulat na bahagya lang itong maligamgam. Marahil ay lumamig na ito dahil 3 araw na ang nakalipas mula nang dumaan ang sunog, ngunit ang mga guho sa paligid ay mainit pa rin. Ngunit iba ang pader na ito. Sinubukan kong diinan ng daliri ang itim na layer. Matigas ito. Akala ko'y malambot ito na parang espongha. Ngunit matibay ito na parang baluti. Kinuha ko ang aking susi mula sa bulsa at kinaskas ang pader. May nahulog na itim na pulbos at sa ilalim nito ay lumitaw ang isang puting layer, ang orihinal na layer ng pintura. At sa ilalim nito, naroon ang kahoy na walang pinsala. Imposible ito, bulong ko. Paanong hindi nasira ang kahoy matapos dumaanan ng 1,200 degrees Celsius na apoy? Sa pagkakaalam ko sa pisika, imposible itong maipaliwanag. Ang ignition point ng kahoy ay karaniwang nasa pagitan ng 300 degrees at 400 degrees Celsius. Sa 1,200 degrees, dapat ay agad itong maging abo. Ngunit ang kahoy ng bahay na ito ay hindi man lang nasunog. Nilakad ko ang paligid ng bahay at ininspeksyon ang bawat sulok. Ang lahat ng pader ay parehong itim at umalsa, ganoon din ang bubong. Para bang ang buong bahay ay nakasuot ng itim na baluti. Ang mga salamin sa bintana ay may mga lamat, ngunit hindi basag. Ang pinto ay nasa orihinal pa ring posisyon. Noon, bumukas ang pinto ng may kaluskos. Napatakbo ako paatras sa gulat, at nasaksihan ko ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Si JR ay lumabas mula sa pinto. Buhay siya. Ang kanyang mukha ay sunog sa usok at ang kanyang damit ay basa ng pawis. Ngunit wala siyang galos at malakas na humihinga. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng may pagod. "Doktor, alam ko pong babalik kayo.
Nawalan ako ng salita. Sigurado akong patay na siya. Akala ko'y walang sino mang makakaligtas sa apoy na iyon. Ngunit buhay siya at halos walang pinsala. JR, paano kang? Nabuhay? Pautal-utal kong tanong. Nanginginig ang aking boses. Tuloy po kayo, doktor. Sa loob po tayo mag-usap. Binuksan ni JR ang pinto at inanyayahan ako sa loob ng bahay. Pagpasok ko, muli akong nagulat. Ang loob ng bahay ay halos walang amoy sunog. Kung impyerno ang mundo sa labas, para itong ibang mundo sa loob. Ang mga muebles, mesa at sofa ay nasa kanilang orihinal na lugar. May alikabok na kumikinang sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana, ngunit iyon lang. Hinawakan ko ang pader. Malamig ito. Hindi tulad ng itim at umalsang layer sa labas. Ang panloob na pader ay puti at malinis. Para bang walang nangyaring sunog. Paano ito posible? Tanong ko habang nakatingin kay JR. Kailangan kong marinig ang kanyang sagot. Kailangan kong malaman ang sikreto ng himalang ito na bumaliktad sa mga teorya ng aking buong buhay. Pumunta si JR sa kusina at may kinuha sa ref. Isang bote ng malamig na tubig, ibinuhos niya ito sa isang baso at inabot sa akin. Tubig po muna. Galing pa po sa Pilipinas ang filter na gamit ko. Inumin niyo po muna ito para kumalma kayo, doktor. Tulala akong tinanggap ang baso. Ang malamig na tubig ay nagpalamig sa aking lalamunan. Kakaiba. Ngunit medyo kumalma ang aking pakiramdam. Giniya ako ni JR sa sofa sa sala at umupo sa tapat ko. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit kalmado. Hindi ito ang mga mata ng isang taong dumaan sa impyerno. Doktor, natatandaan niyo po ba ang pintura na inalok ko sa inyo? Tumango ako. Oo, natatandaan ko. At natatandaan ko rin kung gaano ako naging mapanlait. Hindi po iyon ordinaryong pintura. Ito ay isang fire-resistant coating na dinevelop sa Pilipinas. Kapag nalantad sa init na higit sa 1,000 degrees Celsius, nagkakaroon ito ng chemical reaction at umaalsa. Lumalaki ito hanggang 50 beses sa orihinal na kapal nito at bumubuo ng isang layer ng carbon. Ang carbon layer na ito ang nagsisilbing insulator na pumipigil sa pagpasok ng init sa loob. Kahit narinig ko ang paliwanag, hindi ko pa rin ito lubos na maunawaan. Ibig sabihin, naiintindihan ko ang teorya. Alam kong mayroong mga intumescent na materyales, ngunit hindi ko akalain na kaya nitong pigilan ang isang 1,200 degrees Celsius na firestorm. Pero sa data na nakita ko, ang mga umiiral na intumescent na materyales ay hanggang 800 degrees Celsius lang. Imposible ang 1,200 degrees. Ngumiti si JR. Kaya nga po kami nakabuo ng bagong materyal. Ito ay bunga ng mahigit 10 taong pananaliksik ng mga siyentipiko sa Pilipinas. Doktor, masyado niyo pong minaliit ang Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Nahiya ako. Natanto ko kung gaano ako naging mayabang, kung gaano ako naging bilanggo ng aking mga pagkiling. Tinawag kong murang marketing mula sa Asya ang teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit ang teknolohiyang iyon ay ganap na dinaig ang pinakabagong sistema ng kanluran na ipinagmamalaki ko. Sandali akong naupo ng tahimik. Habang iniinom ang malamig na tubig na ibinigay ni JR, nag-isip ako. Sa aking isipan, ang mga alaala ng nakaraan ay umiikot na parang ipo-ipo. Ang araw na unang dumating si JR na may dalang lata ng pintura, binaliwala ko siya. Tinawag kong hindi pa napatutunayang teknolohiya mula sa Asya. Nang subukan niyang magsalita sa pista ng nayon, hayagan ko siyang pinahiya. Nang bumalik siya na may taos-pusong pagsusumo bago ang sunog, walang awa ko siyang ipinagtulakan at sinabing huwag nang bumalik. Naalala ko ang pagkadismaya sa mukha ni JR sa bawat pagkakataon. Hindi siya kailanman nagalit. Sa kabila ng aking kawalang galang, palagi siyang tumugon ng may paggalang. Maging sa huling sandali, nanatili siya sa kanyang bahay habang sinasabihan akong mauna ng lumikas. Akala ko'y nababaliw siya, ngunit hindi siya baliw. Naniniwala siya sa kanyang teknolohiya at tama ang kanyang paniniwala. JR, nagsalita ako. Nanginginig ang aking boses. Patawarin mo ako. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako naging mayabang at walang galang. Nakakahiya. Iwinagayway ni JR ang kanyang kamay. Okay lang po iyon, doktor. Naiintindihan ko po ang posisyon ninyo. Mahirap pong maniwala sa isang teknolohiyang hindi pa napatutunayan.
Ang mahalaga po ay ang susunod na mangyayari. Dahil sa kanyang pagiging mapagbigay, lalo akong nahiya. Kung ako ang nasa kalagayan niya, mapapatawad ko kaya ang taong nang maliit, binaliwala at nagtaboy sa akin? JR, bakit ka nanatili sa bahay at hindi lumikas? Hindi ka ba natakot? Tumingin si JR sa labas ng bintana at sumagot. Sa totoo lang po, hindi ako 100% sigurado. Matagumpay ito sa laboratorio, ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa isang tunay na firestorm. Ngunit naniniwala ako sa aming pananaliksik. At higit sa lahat, gusto kong patunayan sa aking sarili na talagang epektibo ang teknolohiyang ito. Nagulat ako sa sinabi niya. Isinugal niya ang kanyang buhay para patunayan ang kanyang teknolohiya. Iyon ang pinakamataas na dedikasyon ng isang siyentipiko at kasabay nito, isang walang takot na katapangan. Pero paano kung pumalya ka? Maaari kang mamatay. Nag-isip sandali si JR at sumagot. Kung ganoon po ang nangyari, susuriin ng mga kasamahan kong mananaliksik kung bakit ito pumalya at gagawa sila ng mas magandang produkto. Ganoon po kaming mga Pilipino. Kahit mabigo, babangon ulit at susulong. Iyon po ang aming paraan. Labis akong humanga sa mga salitang iyon. Muli kong napagtanto kung gaano ako naging ignorante tungkol sa bansang Pilipinas. Isang bansang bumangon mula sa abo ng digmaan at nakamit ang mga himala sa ekonomiya, isang bansang nagtayo ng mga pandaigdigang kumpanya mula sa wala. Medyo naunawaan ko na kung ano ang pinagmumulan ng kanilang lakas. JR, maaari ba akong magtanong ng isa pa? Opo, sipo. Ano po ba eksakto ang prinsipyo sa likod ng pinturang iyon? Maaari mo bang ipaliwanag sa akin sa paraang teknikal? Nagningning ang mga mata ni JR. Lahat ay nagpapakita ng ganoong tingin kapag pinag-uusapan ang kanilang larangan ng kadalubhasaan. Ganoon din ang aking mga mata kapag pinag-uusapan ko ang fire dynamics. Ang sikreto po ng pinturang ito ay ang bilis ng pag-alsa at ang densidad ng carbon layer. Ang mga umiiral na intumescent na materyales ay dahan-dahang umaalsa kapag nalantad sa init, ngunit ang aming produkto ay mabilis na nagre-react sa 300 degrees Celsius. Kaya bago pa man makarating ang apoy sa pader, nabuo na ang protective layer. Tumango ako habang nakikinig. Lohikal ang teorya, at espesyal po ang istruktura ng carbon layer. Ang karaniwang uling ay may mga butas at medyo nagpapadaan ng init, ngunit ang carbon layer na dinevelop namin ay may mga bula na pantay-pantay ang pagkakaayos sa antas ng nano na nagpapalaki sa epekto ng insulasyon. Para po siyang prinsipyo ng aerogel, isang materyal na pamilyar sa akin. Isa sa mga pinakamagaang na solid sa mundo na may pambihirang kakayahang mag-insulate. Inilapat nila ang prinsipyong iyon sa pintura at ang mas nakakagulat pa po ay ang gas na inilalabas nito sa proseso ng chemical reaction. Kapag nabubuo ang carbon layer, naglalabas ito ng inert gas na nagtataboy sa oxygen. Kung walang oxygen, hindi po kakalat ang apoy, tama? Kaya pinipigilan nito ang direktang pagdikit ng apoy sa ibabaw ng pader. Hindi ko mapigilan ang aking paghanga. Isang henyong ideya. Hindi lamang nito pinipigilan ang init, kundi ginagawa ring imposible ang pagkasunog mismo isang multiple defense system. Ito ay isang mas sopistikadong teknolohiya kaysa sa inaakala ko. Talagang kahanga-hanga na nakabuo kayo ng ganitong teknolohiya sa Pilipinas. Taos-puso kong sinabi. Hindi na kailangan ng kayabangan o pagpapanggap. Ang pagiging mapagkumbaba sa harap ng katotohanan, iyon ang tunay na katangian ng isang siyentipiko at noon ko lang iyon unang natanto. Nang gabing iyon, nanatili ako sa bahay ni JR. Maaari akong bumalik sa evacuation center, ngunit gusto kong matuto pa ng maraming bagay sa himalang espasyong ito. Malugod akong tinanggap ni JR at ipinagluto pa ako ng hapunan. Ang inihanda niya ay isang pagkaing Pilipino na tinatawag na bulalo. Mula sa kumukulong kaldero, umaalingasaw ang mabangong amoy. Noong una, nag-aalangan akong tikman ang hindi pamilyar na lasa, ngunit pagkatapos ng isang subo, nanlaki ang aking mga mata. Mainit, malasa, at may malalim na linamnam. Mabilis kong naubos ang isang mangkok. Masarap. Ito ba ang tinatawag na bulalo? Opo, pambansang pagkain po iyan sa Pilipinas.
Kapag gutom ka o pagod, isang mangkok nito ay magbibigay sa iyo ng lakas. Habang tinitingnan ko ang walang laman na mangkok, naisip ko, ganitong pagkain pala ang kinakain ng mga Pilipino para malampasan ang mahihirap na kalagayan. Mainit na pagkain, masarap na pagkain, isang pagkaing nagbibigay ng enerhiya na kailangan para labanan ang isang malamig na mundo. Pagkatapos kumain, nagsindi kami ng isang kandila at magkaharap na naupo sa sala. Walang kuryente, ngunit sapat na ang liwanag ng isang kandila. Sa dilim, sa tuwing gumagalaw ang kandila, nagkakaroon ng anino sa mukha ni JR. JR, gusto kong mas makilala ka. Bakit ka napunta sa larangang ito? Tila nagbalik-tanaw si JR. Ipinanganak po ako sa isang maliit na probinsya sa Pilipinas. Noong bata pa ako, nagkaroon ng malaking sunog sa aming barangay. Namatay po ang aming kapitbahay na matanda. Noon ko po naramdaman kung gaano kasama ang apoy at kung gaano kakulang ang aming teknolohiya para labanan ito. Tahimik akong nakinig. May katotohanan sa kanyang mga salita. Nag-aral po ako ng chemical engineering sa kolehiyo at pumasok sa isang kumpanya ng pintura. Noong una, isa lang po akong ordinaryong mananaliksik na gumagawa ng pintura. Ngunit isang araw, ipinagkatiwala sa akin ng aking boss ang isang proyekto tungkol sa fire-resistant na pintura. Mula noon, nagbago ang aking buhay. Hindi siguro naging madali iyon. Opo, sobrang hirap po. Daan-daang beses po akong nabigo. Ang mga kasamahan ko ay sumuko na at lumipat sa ibang proyekto. Pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sunog na nakita ko noong bata pa ako. Hindi maalis sa aking pandinig ang sigaw ng matanda. Hindi po ako maaaring sumuko. May luhang namuo sa gilid ng mata ni JR. Naramdaman ko ang bigat ng luhang iyon. Ang trauma ng isang tao ay naging isang teknolohiya na nagligtas ng maraming buhay. At 2 taon na ang nakalipas, sa wakas ay nagtagumpay po kami. Nakagawa kami ng isang pintura sa laboratorio na kayang tiisin ang 1,200 degrees Celsius na init sa loob ng 30 minuto. Ipinadala ako ng kumpanya sa Australia para sa isang tunay na field test. Sabi nila, dapat itong subukan sa lugar kung saan pinakamalala ang mga sunog sa gubat. Kaya pala kayo napunta sa aming nayon. Opo, at nakilala ko po kayo, Doktor. Ngumiti si JR. Isang ngiting may halong pait at init. Sa totoo lang po, labis po akong nasaktan noong binaliwala ninyo ako. Isa po ako sa mga nag-aral ng inyong mga research paper. Sa larangan ng fire dynamics, isa po kayong alamat. Gusto ko pong makuha ang inyong pagkilala, pero sa halip ay minaliit ninyo ako. Napayuko ako. Bawat salita niya ay tumutusok sa aking dibdib na parang punyal, pero hindi po ako sumuko. Gusto kong patunayan na mali kayo. O mas tumpak pa, gusto kong patunayan na ang teknolohiya ng Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. Ang pagmamahal sa aking bansa ang nagpatatag sa akin. Pagmamahal sa bansa. Labis akong humanga sa mga salitang iyon bilang isang Australiano. Mahal ko rin ang aking bansa. Ngunit bihirang maiugnay iyon sa mga tagumpay sa agham, tila iba ang mga Pilipino. Ang tagumpay ng isang individual ay direktang nagiging karangalan ng bansa. Iyon ang tila nagpapalakas sa kanila. JR, isa kang kahanga-hangang tao, at ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang bansa. Taos-puso kong sinabi. At sa sandaling iyon, nagpasya ako. Kailangan kong ipaalam sa mundo ang himalang ito. Kung paano ginawang posible ng teknolohiya ng Pilipinas ang imposible, kailangan kong maging saksi. Kinabukasan, kasama ko si JR na lumabas para tingnan ang sitwasyon sa nayon. May balitang hindi pa tuluyang naapula ang sunog. May mga natitirang baga sa kalapit na gubat at depende sa direksyon ng hangin, maaaring magkaroon ng pangalawang sunog. Si Tom, ang hepe ng bumbero na nakita ko sa evacuation center, ay napabuntong hininga nang makita ako. Peter, narinig ko ang nangyari sa bahay mo. Nakakalungkot. Salamat, Tom. Pero may mas malaking problema. Papunta raw ang apoy sa direksyon ng Blue Hills Retirement Home. Hindi ba? Naging madilim ang mukha ni Tom. Oo, nagbago ang direksyon ng hangin. Mayroong higit sa 100 matatanda sa retirement home. Ngunit marami sa kanila ang hindi na kayang ilipat. Limitado rin ang kapasidad ng mga helicopter. Ang Blue Hills Retirement Home, alam ko ang lugar na iyon. Doon namatay ang ina ng aking asawa.
naalala ko ang imahe ng aking biyenan na nakaupo sa wheelchair at nakatingin sa labas ng bintana. Kailan inaasahang makakarating ang apoy sa retirement home? Sa bilis na ito, sa loob ng 48 na oras, imposible ang kumpletong paglikas. Kailangang maiwan ang hindi bababa sa 30 katao. 30 tao. 30 matatanda ang maiiwan sa gitna ng apoy, mahigpit kung ikinuyom ang aking kamao. Noon, lumapit si JR sa akin. Doktor, mayroon pa po akong pintura. Kung ipapahid natin ito sa gusali ng retirement home, maililigtas natin ang mga tao. Tiningnan ko si JR. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Gaano karami pa ang natitira? Mayroon po akong 50 drum sa aking bodega. Hindi sapat para sa buong retirement home, ngunit kung magtutuon tayo sa mga pangunahing bahagi, posible. Nag-isip ako sandali. Kailangan kong kumbinsihin si Tom. Wala ito sa opisyal na manual sa pag-iwas sa sunog. May panganib. Ngunit wala nang ibang pagpipilian. Tom, pakinggan mo ako. Ipinaliwanag ko ang nangyari sa bahay ni JR. Kung paano nakaligtas ang isang bahay sa gitna ng 1,200 degrees Celsius na firestorm, na ito ay dahil sa fire-resistant na pintura mula sa Pilipinas. Noong una, hindi makapaniwala si Tom. Peter, hindi ba't ikaw ang nang maliit sa pinturang iyon ng Pilipino? Nakita kita. Anong nangyari? Nagkamali ako, Tom. Nakita ko mismo. Talagang epektibo ang pinturang iyon. Tinitigan ako ni Tom sandali. 30 taon kaming magkaibigan. Alam niyang hindi ako nagsisinungaling. Sige, subukan natin. Pero ikaw ang mananagot. Tumango ako. At sinabi ko kay JR, sama-sama nating iligtas ang mga tao. Kung pagsasamahin natin ang aking kaalaman at ang iyong teknolohiya, posible ito. Ngumiti ng malapad si JR. Doktor, iyan po ang salitang hinihintay ko. Agad kaming kumilos. Ikinarga namin ang mga drum ng pintura mula sa bodega ni JR sa isang truck at nagmadali papunta sa retirement home. Pagdating namin, ang mga kawani ng retirement home at mga bumbero ay nagkakagulo sa paghahanda sa paglikas. Sinimulan kong suriin ang istruktura ng retirement home. Kailangan kong hanapin ang mga mahihinang punto kung saan unang makakarating ang apoy. Ang hilagang pader ay malapit sa gubat at mapanganib, at ang mga bentilasyon sa bubong ay mga kahinaan kung saan maaaring pumasok ang mainit na hangin. JR, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang pagpipintura dito at doblehin natin sa paligid ng mga bintana. Tumango si JR at sinimulang ihanda ang pintura. Alam niya ang tamang proporsyon ng paghahalo ng dalawang sangkap para makuha ang pinakamahusay na epekto. Isa-isang nagdatingan ang mga residente ng nayon. Kasama roon ang mga taong sumisi sa akin sa evacuation center. Ngunit kinausap ko sila ng tapat. Mga kababayan, nagkamali po ako. Ngunit ngayon, ito na lang ang ating pag-asa. Maniwala po kayo sa akin at sama-sama tayong lumaban. Nagkatinginan ang mga tao at isang lalaki ang kumuha ng brotsa, sumunod ang isa pa. Hindi nagtagal, dose-dose ng residente ang may hawak na brotsa at nagsimulang magpintura sa mga pader ng retirement home. Hindi para ibalik ang aking karangalan, kundi para lamang iligtas ang mga buhay. Sa unang pagkakataon ay humawak ako ng brotsa. Nadumihan ng pintura ang aking mga kamay at damit. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang buhay ng higit sa 100 matatanda ang nakataya. Sa loob ng 48 na oras, halos hindi kami natulog. Nagpintura kami araw at gabi. Nagkapaltos ang aming mga kamay at nangalay ang aming mga braso. Ngunit walang nagreklamo. Lahat ay kumikilos para sa iisang layunin. Tila hindi napapagod si JR. Pinangangasiwaan niya ang paghahalo ng pintura, nagbibigay ng mga direksyon sa pagpipintura at nagsasagawa ng pagsusuri sa kalidad habang nananatiling kalmado. Humanga ako sa kanyang pamumuno. Isang taong nagpapakita sa gawa, hindi sa salita. Iyon ang tunay na pinuno. Nang matuyo ang pintura at bahagyang kumintab, para bang naging buhay ang gusali. Ang puting layer ng pintura ay nagniningning sa sikat ng araw. Ito ang baluti na malapit ng sumabak sa pagsubok ng apoy. Nang lumipas ang 40 oras, isang utos na umalis ang ibinigay ng mga awtoridad sa sunog ng Australia. Mas mabilis daw kaysa sa inaasahan ang paggalaw ng apoy.
Lahat ng tauhan, umalis na agad. Ito ay isang utos, sabi ng hepe ng bumbero sa radyo. Nagsimulang magligpit ng kanilang mga kagamitan, ang mga bumbero. Nagsimula na ring mag-alala ang mga residente, ngunit hindi ako gumalaw. Dito ako mananatili. Lahat ay napatingin sa akin. Lumapit si Tom. Peter, nababaliw ka na ba? Mamamatay ka kung mananatili ka rito. Tom, naniniwala ako sa teknolohiyang ito. Nakita ko mismo. Alam ko, pero hindi pa rin ito sigurado. Paano ang pamilya mo? Sandali akong nag-alinlangan. Naalala ko ang mukha ni Ellen at ng aking mga apo. Ngunit mabilis akong nagpasya. Maiintindihan ako ni Ellen. At kung aalis ako, paano na ang mga matatandang ito? Hindi ba't sinabi mong mahigit 30 ang hindi na kayang ilikas? Hindi ko sila maaaring iwan. Tinitigan ako ni Tom sandali at napabuntong hininga. Sige, Peter. Pero panatilihing bukas ang iyong radyo. Ipaalam mo agad sa akin kung lumala ang sitwasyon. Tumango ako at tumingin ako kay JR. Siyempre, nanatili rin siya. JR, maaari ka nang umalis. Ito ay desisyon ko. Ngumiti si JR. Doktor, dito rin po ako mananatili. Ako po ang gumawa ng teknolohiyang ito. Kailangan ko pong masaksihan hanggang sa huli. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang mainit na tiwala. Kami ngayon ay magkasama sa iisang kapalaran. Ilang residente rin ang nag-alok na manatili. Isang nurse sa retirement home, ang lokal na pastor, at si Michael, isang retiradong bumbero. Lahat sila ay may mga mahal sa buhay sa retirement home. Inilikas namin ang lahat ng matatandang kayang ilipat at inilipat ang natitirang 32 sa silungan sa ilalim ng lupa. Dinala namin ang mga wheelchair, oxygen tank, gamot, at iba pang mahahalagang gamit. Masikip ang silungan, ngunit nagkasya silang lahat. Pagkatapos ng huling inspeksyon, umakyat ako sa bubong at tiningnan ang abot tanaw. Mula sa malayo, isang pulang liwanag ang papalapit. Darating na ang apoy. Sa pagkakataong ito, hindi ako tatakas. Haharapin ko ito. Lumapit si JR sa akin. Doktor, hindi po ba kayo natatakot? Sa totoo lang, natatakot ako. Ngunit mas nakakatakot ang tumakas ng walang ginagawa. Tumango si JR. Sa Pilipinas po, may kasabihan kami. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Ninilay-nilay ko ang kahulugan ng mga salitang iyon. Kung hindi ka magsasapalaran, wala kang makakamit. Kung hindi ka susuko, may pag-asa. Iyon ang tila diwa ng mga Pilipino. Mula sa malayo, nagsimulang marinig ang ugong ng apoy. Ang tunog ng mga nasusunog na puno, ang tunog ng hangin na nagpapasiklab sa apoy, ang paglapit ng impyerno. Ang natitira na lang ay panalangin at tiwala sa teknolohiya ng Pilipinas, bulong ko, at bumaba ako patungo sa silungan sa ilalim ng lupa. Ganap na pinalibutan ng apoy ang retirement home. Sa labas ng bintana, isang kahel na liwanag ang kumikislap at tila niyanig ang buong gusali. Sa loob ng silungan, naghahalo ang mga dasal at iyak ng mga matatanda. Lumapit ako kay Lola Margaret, isang 93 taong gulang na nakaupo sa isang sulok. Kaibigan siya ng aking biyenan. Lola Margaret, okay lang po ba kayo? Peter, huwag kang mag-alala sa matandang ito. Naranasan ko na ang digmaan at tagtuyot, balewala lang ito. Sa kanyang kulubot na mukha, may kapayapaan sa halip na takot. Iyon ang dignidad ng isang taong nabuhay ng 90 taon. Noon, biglang may malakas na tunog. Nayanig ang buong gusali, nahulog ang alikabok mula sa kisame. Nagsigawan ang mga tao, parang guguho ang pader. Sigaw ni Sarah, isang nurse. Mabilis akong umakyat sa hagdan para tingnan ang sitwasyon sa unang palapag. Ang bintana sa hilagang bahagi ay basag dahil sa init at pumapasok ang mainit na hangin, biglang tumaas ang temperatura. Sa bawat paghinga, para akong nasusunog. Idinikit ni JR ang kanyang tainga sa pader. Nagre-react na po ang pintura. Naririnig niyo po ba? Idinikit ko rin ang aking tainga sa pader. May kakaiba akong narinig. Isang tunog na parang kumukulo, na parang may umaalsa. Iyon ang tunog ng pintura na nagkakaroon ng chemical reaction at umaalsa. Gumagana. Nagkaroon ng liwanag ng pag-asa sa mukha ni JR. Ngunit delikado pa rin ang sitwasyon. Mas lumalakas pa ang apoy sa labas.
at may mga nakakatakot na tunog na naririnig mula sa iba't ibang bahagi ng gusali. At ang masama pa, nagsimulang magbara ang bentilasyon sa silungan. Pumasok ang usok at bumaba ang antas ng oxygen. Unang nagreklamo ang mga matatandang nangangailangan ng oxygen. Hindi ako makahinga, ubo ni Lolo George, 80 taong gulang. Mabilis kong kinuha ang isang emergency oxygen tank at ikinabit sa kanya. Ngunit limitado ang bilang ng mga oxygen tank. Lahat po, kumalma lang at huminga. Nang dahan-dahan, sigaw ko. Ngunit mahirap pakalmahin ang mga taong takot. Noon, may natuklasan si JR, isang maliit na butas sa bentilasyon sa sulok ng silungan. Doktor, may pumapasok pong hangin dito. Hindi po barado. Mabilis akong lumapit. Totoo nga, may bahagyang daloy ng sariwang hangin. Ang butas na iyon ay konektado sa kabilang panig ng gusali kung saan hindi pa nakakarating ang apoy. Maglagay po tayo ng basang tuwalya rito para salain ang usok pero makakapasok pa rin ang hangin, sabi ni JR. Mabilis naming inilagay ang mga basang tuwalya sa butas. Dahan-dahan, nagsimulang bumuti ang sitwasyon. Sa labas, patuloy pa rin ang mga hiyaw ng impyerno. Ang tunog ng mga sumasabog na puno, ang tunog ng mga pumipilipit na metal, ang ugong ng apoy. Para bang isang demonyo ang nagwawala at sinusubukang sirain ang gusali. Naramdaman ko ang takot at halos bumalik sa aking dating mapagdududang sarili. Talaga bang maililigtas kami ng pinturang ito? Laban sa higit 1,300 degrees Celsius na apoy? Hindi ba ito isang walang kabuluhang pagsisikap? Ngunit tiningnan ko si JR. Kalmado pa rin niyang sinusuri ang mga pader. Ang kanyang pananampalataya ay nahawa sa akin. Doktor, kaya po natin ito. Magtiwala po tayo sa ating teknolohiya. Tumango ako at sinabi ko sa mga matatanda, mga kababayan, konting tiis na lang po. Makakaligtas po tayo. Sa sandaling iyon, isang malaking pagsabog ang narinig sa labas. Nayanig ang buong gusali, nahulog ang mga ilaw sa kisame. Dumilim ang paligid, ngunit buhay kami. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nasa dilim. Tanging ang kumikinang na kamay ng aking relo ang bahagyang nagbibigay liwanag. Lumipas ang 10 minuto. 20 minuto. Sa labas, naririnig pa rin ang ugong ng apoy, ngunit tila unti-unti na itong lumalayo. Sa dilim, hinanap ko ang kamay ni JR. Basa ito ng pawis, ngunit hindi nanginginig. Tahimik naming hinawakan nang mahigpit ang kamay ng isa't isa. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng lahi, edad, at nakaraang hidwaan. Kami ay 2 taong magkasama sa iisang kapalaran. Ang mga dasal ng mga matatanda ay umalingaw-ngaw sa dilim. May bumubulong ng mga salita mula sa Biblia, may umiiyak habang tinatawag ang pangalan ng kanilang mga pamilya. Hindi ko namalayan, tumutulo na rin pala ang aking mga luha. Pumasok sa isip ko na baka ito na ang huli. Noon, bumulong si JR sa aking tainga. Doktor, sa Pilipinas po, may kinakanta kami sa mga ganitong sitwasyon. Ang kantang Bayan Ko. Bayan Ko? Ano iyon? Isang makabayang awit po. Kapag malungkot, kapag mahirap, kinakanta po ito ng mga Pilipino. Sa loob ng daan-daang taon, nagsimulang kumanta si JR sa mahinang boses. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Ang himig ay malungkot ngunit maganda. Dahan-dahan itong dumaloy na parang isang lumang ilog. Hindi ko naiintindihan ang mga salita, ngunit naramdaman ko ang damdaming nakapaloob sa kanta, ang kaluluwa ng isang lahing nagtiis sa hirap at pagsubok. At kasabay nito, isang pag-asang hindi sumusuko. Habang pinakikinggan ko ang kantang iyon, naramdaman kong kumalma ang aking puso. Nang matapos ang kanta, tumahimik ang loob ng silungan, at sa sandaling iyon, napansin ko. Nag-iba ang tunog sa labas. Ang ugong ng apoy ay humihina na. Nabawasan na rin ang mga pagsabog. Sa halip, isang sumisitsit na tunog ang naririnig. Para bang isang higanteng hayop ang humihingal sa labas. Tingin ko po'y lumilipas na ang apoy, sabi ni JR. May pag-asa sa kanyang boses. Maingat akong umakyat sa hagdan at sinuri ang sitwasyon sa unang palapag. Ang tanawin sa labas ng bintana ay pula pa rin, ngunit halatang mas mahina na ang intensidad. Tila lumipas na ang apoy sa retirement home at gumagalaw na sa ibang direksyon. Hinawakan ko ang pader. Mainit ito, ngunit kayang tiisin. Ang layer ng pintura ay itim at umalsa.
na parang magaspang na balat ng buwaya. Ngunit ang pader mismo ay hindi gumuho, isang himala. Kailangan kong magdesisyon, mapanganib pa ring lumabas. Maaaring may mga natitirang baga at ang usok sa hangin ay maaaring nakamamatay. Ngunit limitado rin ang oxygen sa loob ng silungan. Kung maghihintay pa kami, may panganib na masuffocate kami. Lumapit si JR sa akin. Doktor, ano po ang gagawin natin? Nag-isip ako sandali at nagpasya ako. Maghintay pa tayo ng kaunti. 30 minuto lang hanggang sa tuluyang lumipas ang apoy. Tumango si JR. Muli kaming bumalik sa silungan. Iyon ang pinakamahabang 30 minuto ng aking buhay. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Nilapitan ko ang mga matatanda at sinabing, okay lang po, malapit na pong matapos. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado, ngunit kailangan kong bigyan sila ng pag-asa. Sa wakas, lumipas ang 30 minuto. Halos wala nang marinig na ingay sa labas. Muli akong umakyat sa hagdan. Sa pagkakataong ito, binuksan ko ang pinto. Pumasok ang mainit na hangin, ngunit kaya ko pang huminga. Mausok, ngunit nakikita ko na ang langit. Lumipas na ang apoy. Umiyak ako. Nakaligtas tayo. Lahat po, lumabas na kayo. Lumipas na ang apoy. Sigaw ko. Isang hiyawan ang umalingaw-ngaw mula sa silungan. Isa-isang umakyat ang mga tao. Sa sandaling masinagan sila ng araw, lahat sila ay umiyak. Nagyakapan kami ni JR nang walang salita. Tumulo ang mainit na luha ng isang lalaki sa aking pisngi. Iyon ang pinakamahabang yakap sa aking buhay. Paglabas namin ng retirement home, muli akong nagulat. Ang lahat sa paligid ay nawala. Ang gubat sa paligid ng retirement home ay sunog na sunog at ang ibang mga gusali sa malapit ay ganap na gumuho na tanging pundasyon na lang ang natira. Ang kulay abong-abo ay bumabagsak na parang niebe at ang amoy ng sunog ay nananatili sa hangin. Ngunit sa gitna ng mga guho, ang gusali ng retirement home ay nakatayo na nakasuot ng itim na baluti. Para itong isang kuta na tanging nakaligtas sa isang larangan ng digmaan, isang himala na parang mula sa Biblia. Isa-isang lumabas ang mga matatanda at pinagmasdan ang tanawin. Si Lola Margaret, 93 taong gulang, ay nakaupo sa kanyang wheelchair at tumingala sa langit. Salamat po, Panginoon. Isa po itong tunay na himala. Si Lolo George ay lumapit sa pader gamit ang kanyang tungkod at hinawakan ito. Dumikit sa kanyang kamay ang itim na umalsang layer ng pintura. Ito ba ang nagligtas sa atin? Ang pinturang ito, opo lolo. Isang teknolohiya po mula sa Pilipinas, sagot ni JR. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit puno ng pagmamalaki. Lumapit ako sa pader at pinagmasdan ng mabuti ang itim na layer. Umalsa ito ng higit sa 50 beses sa orihinal na kapal nito. Nang diinan ko ng daliri, mayroon itong elastisidad na parang espongha ngunit matigas at ang pader sa ilalim ng itim na layer ay nakakagulat na malamig. Ito ay isang kahanga-hangang teknolohiya, taos-puso kong sinabi. 30 taon akong nabuhay bilang isang siyentipiko, ngunit ngayon ko lang nakita ang ganitong teknolohiya. Hindi lamang nito pinipigilan ang init, kundi sinisipsip at ikinakalat din ang enerhiya ng init mismo, isang multiple defense system. Ito ay isang revolusyonaryong imbensyon. Noon, narinig ko ang tunog ng helicopter mula sa malayo. Darating na ang tulong. Hindi nagtagal, 3 helicopter ng bumbero ang dumating sa itaas ng retirement home. Mula sa helicopter, bumaba ang mga bumbero gamit ang lubid. May mga nakaligtas. Ulitin, may mga nakaligtas. Ulat ng isang bumbero sa radyo. Puno ng pagtataka ang kanyang boses. Tila hindi siya makapaniwala na may mga nakaligtas sa lugar na iyon na ganap na natupok. Bumaba si Tom mula sa helicopter. Nang makita niya ako, tumakbo siya at niyakap ako. Peter, buhay ka. Anong nangyari? Tom, totoo ang pinturang iyon mula sa Pilipinas. Iniligtas kami nito. Tumingala si Tom sa gusali na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Paano ito posible? Sunog ang lahat sa paligid. Ipinakilala ko si JR. Mapagkumbabang ipinaliwanag ni JR ang prinsipyo ng teknolohiya. Nakikinig ang mga bumbero, kasama si Tom, at unti-unting nanlaki ang kanilang mga mata. Ito ay pandaigdigang balita. Kailangan kong iulat ito agad sa headquarters, sabi ni Tom. Nagsimula siyang iulat ang sitwasyon sa radyo.
Pagkalipas ng isang oras, ang harap ng retirement home ay puno na ng mga ambulansya, truck ng bumbero at sasakyan ng pulis. Isa-isang isinakay sa ambulansya ang mga matatanda at dinala sa ospital. Nakakagulat, lahat ng 32 ay nakaligtas. Walang sinumang malubhang nasugatan. Ang lahat ay may bahagyang epekto lamang dahil sa paglanghap ng usok. Bago isakay sa ambulansya, kinawayan ako ni Lola Margaret. Lumapit ako sa kanya, "Peter, salamat. At pakisabi salamat din sa binatang Pilipino na iyon." "Wala po akong ginawa, Lola Margaret. Si JR po ang tunay na bayani." Ngumiti si Lola Margaret at tumango. At nagsara ang pinto ng ambulansya. Habang pinagmamasdan ko ang papalayo na ambulansya, naisip ko, ito ang sandali kung kailan naging posible ang imposible. Ang teknolohiya ng Pilipinas na pumigil sa 1,300,000 Celsius na impyernong apoy. Hindi lamang ito isang simpleng pag-apula ng sunog. Isang bagong kasaysayan ang naisulat. Ang balita tungkol sa kaligtasan sa retirement home ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Sa balita ng gabing iyon, iniulat ito bilang isang breaking news. Nag-iisang nakaligtas na gusali sa gitna ng sunog sa Australia. Ang sikreto, isang fire-resistant na pintura mula sa Pilipinas. Narinig ang boses ng anchor mula sa telebisyon. Ipinakita sa screen ang isang aerial shot ng gusali ng retirement home na nakatayo sa gitna ng abo. Nakakagulat ang pagkakaiba. Habang ang lahat sa paligid ay naging kulay abo, ang gusali na nakasuot ng itim na baluti ay matatag na nakatayo. Ang mga pangunahing media outlet sa buong mundo tulad ng CNN sa Amerika, BBC sa Britanya, at iba pa ay nag-ulat tungkol sa balitang ito. Kinabukasan, nagsimulang magdatingan ang mga dalubhasa sa pag-iwas sa sunog mula sa buong mundo sa retirement home. Mula sa Amerika, Alemanya, Pransya at Canada, walang tigil ang pagdating ng mga helicopter at sasakyan. Lahat sila ay gustong malaman ang sikreto ng himalang ito. Kailangan kong magbigay ng opisyal na pahayag sa harap nila. Sa totoo lang, nakakahiya. Ilang araw lang ang nakalipas, ako ang nang maliit sa teknolohiyang ito. Ngunit kailangan kong sabihin ang katotohanan. Mga iginagalang na kasamahan, narito ako ngayon para aminin ang aking pagkakamali. Nanginginig ang aking boses sa harap ng mikropono. Daan-daang dalubhasa ang nakatingin sa akin. Sa loob ng 30 taon, pinag-aralan ko ang fire dynamics at naniniwala akong ang teknolohiya ng kanluran ang pinakamahusay. Minaliit ko ang teknolohiya ng Pilipinas bilang isang hindi pa napatutunayang marketing mula sa Asia. Ngunit nagkamali ako. Lubos akong nagkamali. Tinawag ko si JR. Tumayo siya sa tabi ko. Ito po si G. Jose Rizal Santos, isang mananaliksik ng fire-resistant na pintura mula sa Pilipinas. Ang kanyang teknolohiya ang nagligtas sa 32 buhay, kasama na ang sa akin. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood. Nagpatuloy ako. Ang aking ipinagmamalaking milyon-milyong dolyar na Australian Fire Shield ay natunaw sa 1,200 degrees Celsius na init. Ngunit ang pintura ni G. Santos ay napigilan ang apoy na iyon. Ito ang katotohanan. Isang hindi maikakailang katotohanan. Huminga ako ng malalim at sinabi, ang teknolohiya ng Pilipinas ay world class. Dito at ngayon, opisyal ko itong kinikilala. Nag-ingay ang mga manunood. Bihira para sa isang iginagalang na akademiko sa aking larangan na aminin ang kanyang pagkakamali sa publiko. Ngunit hindi ako nagsisisi. Ang pagiging mapagkumbaba sa harap ng katotohanan iyon ang tunay na katangian ng isang siyentipiko. Nang matapos ang aking pahayag, pumalakpak ang mga tao, isang hindi inaasahang reaksyon. Noon ko lang napagtanto. Ang mga tao ay hindi dumating para husgahan ang aking pagkakamali, kundi para malaman ang katotohanan. At sa mundo ng mga akademiko, ang paggalang ay ibinibigay sa mga nagsasabi ng katotohanan. Pagkatapos ng pahayag, pinalibutan ako ng maraming mamamahayag. Sunod-sunod ang mga tanong. Doktor, ano sa tingin ninyo ang sikreto ng teknolohiya ng Pilipinas? Mahalaga ang teknolohiya, ngunit mas mahalaga ang diwa. Ang mga Pilipino ay hindi sumusuko. Daan-daang beses man silang mabigo, babangon sila ulit. Ang diwang iyon ang nagluwal sa teknolohiyang ito. Ano po ang inyong mga plano sa hinaharap? Makikipagtulungan ako kay G. Santos.
para ipalaganap ang teknolohiyang ito sa buong mundo para makapagligtas ng mas maraming buhay. Taos-puso akong sumagot, iyon ang pinakamaliit na magagawa ko bilang kabayaran. Pinangalanan ng gobyerno ng Australia ang pangyayaring ito bilang isang himala sa modernong pag-iwas sa sunog. Isang opisyal na komite ng investigasyon ang binuo sa Canberra para suriin ang pagganap ng fire-resistant na pintura ng Pilipinas. Ang resulta ay nakakagulat. Napatunayang mas mahusay ito kaysa sa anumang umiiral na produkto laban sa sunog. Ang pangalan ni JR ay naging pangalan ng isang bayani sa Australia sa isang gabi. Ang kanyang larawan ay nasa front page ng mga pahayagan at sunod-sunod ang mga hiling para sa mga panayam sa telebisyon, ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi po ito tagumpay ko lang. Ito po ay bunga ng pinagsamang pagsisikap ng maraming mananaliksik sa Pilipinas. Muli akong humanga sa kanyang pagpapakumbaba. Ang tunay na bayani ay hindi tinatawag ang kanyang sarili na bayani. Pagkatapos ng insidente sa retirement home, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Isang emergency hearing ang ginanap sa Parliament ng Australia. Ang paksa ay ang pagpapabuti ng mga sistema laban sa sunog sa mga pampublikong pasilidad. Dumalo ako sa hearing bilang isang dalubhasa. Sa harap ng mga mambabatas, detalyado kong ipinaliwanag ang pagganap ng fire-resistant na pintura ng Pilipinas. Iniharap ko ang lahat ng datos, data mula sa laboratorio, ebidensya mula sa lugar ng sunog, at testimonya ng mga nakaligtas. Mga kagalang-galang na mambabatas, ang teknolohiyang ito ay hindi lamang isang pagpapabuti, ito ay isang revolusyon. Ibang-iba ito sa mga umiiral na sistema laban sa sunog. Mariin kong inirerekomenda ang pagpapatupad ng teknolohiyang ito sa buong Australia. Seryosong nakinig ang mga mambabatas. Nagtanong ang isang miyembro ng oposisyon, gaano kalaki ang inaasahang gastos? Mas mura pa po ito kaysa sa umiiral na alloy fire shield. Madali rin itong install at mas mababa ang gastos sa maintenance. Maging sa aspetong ekonomikal, mas mahusay ito. Naging matagumpay ang hearing. Pagkalipas ng isang linggo, ipinasa ng Parliament ng Australia ang isang makasaysayang batas. Isang batas na nag-oobliga sa paggamit ng fire-resistant na pintura mula sa Pilipinas sa mga pampublikong pasilidad at mga tahanan sa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Australia na ganap na pinagtibay ang isang dayuhang teknolohiya. Nang kumalat ang balitang ito, dumagsa ang mga katanungan mula sa buong mundo. Nakipag-ugnayan ng gobyerno ng estado ng California sa Amerika. Taon-taon din silang nakakaranas ng malalaking sunog sa gubat. Gusto naming gamitin ang teknolohiya ng Pilipinas. Maari ba tayong mag-usap tungkol sa mga paraan? Dumating din ang mga katulad na kahilingan mula sa Canada, Greece, Portugal, Espanya at iba pang mga bansang nakakaranas ng sunog sa gubat. Ang maliit na kumpanya ng pintura sa Pilipinas ay biglang naging sentro ng atensyon ng buong mundo. Ang presyo ng stock ng kumpanya ni JR ay tumaas ng husto. Nag-triple ito sa loob ng isang linggo. Tinawag ng mga stock market sa Pilipinas ang kumpanyang ito na himalang stock. Ngunit hindi interesado si JR sa presyo ng stock. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. Kung mas maraming tao ang maililigtas ng teknolohiyang ito, iyon ang tunay na tagumpay. Lubos akong sumang-ayon sa kanyang mga salita. Magkasama kaming nag-publish ng isang papel sa isang international academic journal. Ang pamagat ay pagsusuri sa pagganap ng Pilipinong intumescent fire-resistant coating sa isang real-world fire environment. Kami ni JR ang mga may akda. Pagkatapos ng pagsusuri, inilathala ang papel sa isang prestihiyosong journal. Ang reaksyon ng komunidad ng mga dalubhasa sa sunog ay eksplosibo. Ang mga mananaliksik sa pag-iwas sa sunog mula sa buong mundo ay nagsimulang banggitin ang papel na ito. Sa loob lamang ng 3 buwan, lumampas sa 1,000 ang bilang ng mga citation. Nakatanggap din kami ng tawag mula sa ahensya ng pag-iwas sa sakuna ng United Nations. Gusto nilang gamitin ang kasong ito bilang isang opisyal na materyal sa pagsasanay sa buong mundo. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay makakatanggap ng opisyal na pagkilala mula sa UN. Samantala, nakatanggap kami ng isang kahilingan mula sa National Museum of Australia na i-display ang isang bahagi ng pader ng retirement home.
isang piraso ng pader kung saan nakadikit pa rin ang itim at umalsang layer ng pintura. Ito ngayon ay naging isang makasaysayang artifact. Inanyayahan kami ni JR sa pagbubukas ng exhibition. Dumalo rin ang punong ministro ng Australia. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, "Ginugunita natin ang isang makasaysayang sandali kung saan iniligtas ng teknolohiya ng Pilipinas ang mga buhay sa Australia." Higit pa ito sa isang simpleng teknikal na kooperasyon. Sumisimbolo ito sa isang malalim na ugnayan sa pagitan ng ating dalawang bansa. Nagpapasalamat kami sa Pilipinas. Habang pinakikinggan ko ang talumpating iyon na puno ng damdamin ng aking dibdib. Ilang buwan lang ang nakalipas, ako ay isang mayabang na matandang ng maliit sa Pilipinas. Ngunit ngayon, ako na ang tagapagtaguyod ng teknolohiya ng Pilipinas, isang kabalintunaan ng buhay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, iginawad ng punong ministro kay JR ang isang medalya, ang Australian Medal of Valor for Civilians. Ito ang ikalimang pagkakataon lamang sa kasaysayan na iginawad ang medalyang ito sa isang dayuhan. Habang tinatanggap ang medalya, maikling nagsalita si JR. "Ang medalyang ito ay hindi para sa akin lamang. Iniaalay ko ito sa lahat ng mananaliksik sa Pilipinas at sa lahat ng mga Australianong nagtiwala sa akin." Pumalakpak ang mga tao sa kanyang pagpapakumbaba. Pumalakpak din ako hanggang sa mamula ang aking mga kamay. Lumipas ang mga buwan. Mula nang mangyari ang insidente sa retirement home, ganap na nagbago ang aking buhay. Hindi na ako isang retiradong propesor. Naging tagapagtaguyod ako ng teknolohiya ng Pilipinas sa buong mundo. Muling itinayo ang aking bahay. Sa pagkakataong ito, siyempre, pininturahan ito mula sa pundasyon gamit ang pintura mula sa Pilipinas. Si JR ang nangasiwa sa pagtatayo. Inalagaan niya ang aking bahay na parabang sa kanya ito. "Doktor, ngayon ang bahay na ito ay kayang labanan ng anumang apoy," sabi ni JR noong matapos ang bagong bahay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Salamat JR, maraming salamat." Taon-taon na akong bumibisita sa Pilipinas. Ang aking unang pagbisita ay sariwa pa rin sa aking alaala. Paglapag ko sa Ninoy Aquino International Airport, napanganga ako. Ito ay isang modernong paliparan. Malinis, mabilis, at magalang ang mga tao. Ang tanawin ng Maynila ay nakakagulat din. Ang mga matataas na gusali ay umaabot sa langit, at ang mga tren ay tumatakbo ng eksakto sa oras. Malinis ang mga lansangan at puno ng buhay ang mga tao. Hindi ako makapaniwala na ito ang lugar na dating wasak ng digmaan 70 taon na ang nakalipas. Dinala ako ni JR sa kanyang bayan sa probinsya, isang maliit na bayan. Doon ko nakita ang tunay na Pilipinas. Ang mga magsasaka na nagtatrabaho sa bukid, ang mga batang naglalaro sa kalye, ang mga lumang simbahan, at ang mainit na pakikitungo sa pagitan ng mga magkakapitbahay. Malugod akong tinanggap ng ina ni JR. Kahit hindi ako marunong magtagalog, nakipag-usap siya sa akin gamit ang mga senyas at ipinagluto ako ng mga lutong bahay na pagkain, sinigang, kare-kare, inihaw na liempo. Lahat ng pagkain ay puno ng puso. "Doktor, ito po ang hospitality ng Pilipino. Ang pusong nagbibigay ng lahat para sa mga bisita," paliwanag ni JR. Naramdaman ko ang kahulugan ng mga salitang iyon sa buong katawan ko. Ang init ng mga Pilipino, hindi lamang ito simpleng kabaitan. Ito ay isang malalim na pagmamahal na itinuturing ang iba bilang pamilya. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Sa edad na mahigit 70, hindi madaling matuto ng bagong wika, ngunit hindi ako sumuko. Tulad ng ipinakita sa akin ng mga Pilipino, matiyaga rin akong sumubok. Ngayon, kaya ko nang makipag-usap ng simple. "Magandang umaga, salamat po, mahal kita." Sa tatlong salitang iyon, nakakonekta ako sa puso ng mga Pilipino. Itinatag namin ni JR ang International Fire Protection Foundation, isang non-profit na organisasyon na nagbibigay ng libreng fire-resistant na pintura at nagsasanay sa mga pamamaraan ng pag-install sa mga lugar na nasalanta ng sunog. Ang aming unang proyekto ay sa isang mahirap na nayon sa Africa, isang lugar kung saan libo-libo ang namamatay sa sunog taon-taon. Pumunta kami mismo doon ni JR at kasama ang mga residente na nagpintura. Tinitingnan kami ng mga bata na may mga matang puno ng kuryosidad. Sinabi ko sa kanila,
Ang pinturang ito ang magpoprotekta sa inyo, isang regalo mula sa Pilipinas. Ngumiti ng malapad ang mga bata. Nang makita ko ang mga ngiting iyon, natanto ko, ito ang layunin ng natitirang bahagi ng aking buhay. Ang aking dating mayabang na sarili ay ganap na nawala. Ngayon, mapagkumbaba akong nag-aaral ng mga bagong teknolohiya at tinatanggap ang ibang kultura ng may bukas na isipan. Iyon ang itinuro sa akin ng Pilipinas. Sa aking opisina, sa halip na mga lumang medalya, may mga bago ng bagay na nakalagay, isang maliit na jeepney, isang hand-woven na banig na ginawa ng ina ni JR, at isang drawing na iginuhit ng mga bata sa Africa. Para sa akin, mas mahalaga ang mga ito kaysa sa anumang medalya. Hindi lamang iniligtas ng Pilipinas ang aking buhay, kundi pinalago rin nito ang aking kaluluwa. Nang makilala ko ang Pilipinas, noon lamang ako naging isang tunay na siyentipiko, isang tunay na tao. Hanggang dito ang kwento ni G. Peter Strong. Kamusta po? Ang teknolohiya ng fire-resistant na pintura ng Pilipinas ay hindi lamang isang siyentipikong tagumpay. Ito ang bunga ng pawis at luha ng maraming mananaliksik. Ang tiyaga na hindi sumuko sa daan-daang kabiguan, ang taos-pusong pagnanais na magligtas ng buhay, at ang pagmamalaki na maging pinakamahusay sa mundo gamit ang teknolohiya ng sariling bansa. Ang lahat ng ito ay nagsama-sama upang lumikha ng isang himala. Sinabi ni Dr. Peter, "Nang makilala ko ang Pilipinas, noon lamang ako naging isang tunay na siyentipiko." May malalim na kahulugan ang mga salitang iyon. Ang tunay na intelektual ay isang taong kinikilala ang kanyang mga limitasyon at hindi humihinto sa pag-aaral. Sa edad na mahigit 70, nagsimulang mag-aral si Dr. Peter ng Tagalog. Tinanggap niya ang isang bagong kultura, iwinaksi niya ang kanyang dating kayabangan at naging mapagkumbaba. Iyon ang nagpatibay sa kanya bilang isang mas dakilang tao. Sana'y nagdulot ng pagmamalaki sa inyo ang kuwentong ito. Kapag mahirap at pagod, alalahanin ninyo ang kuwentong ito. Tayong mga Pilipino ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Tayo ay isang bansang ginagawang posible ang imposible. Iyon ang ating kasaysayan at iyon ang ating kinabukasan. Ano pa ang ibang teknolohiyang galing Pinoy na ipinagmamalaki ninyo? Ibahagi po sa mga komento. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging paksa ng aming susunod na video. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang lumikha ng mas magagandang nilalaman. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa nakakaantig na paglalakbay na ito.